Salamat, Pia. Kuwang-kuwa sa CCTV ang pagtalon ng isang lalaki sa release ng MRT kaninang tanghali. Sinusuri ngayon kung may problema siya sa pag-iisip. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa CCTV video na ito, makikita ang lalaking pasahero habang naghihintay ng tren sa Ortigas Station papuntang Monumento. 12:09 ng tanghali sa orasan, tiyempong parating ang tren nang biglang tumalon ang lalaki. Sa itsura ng tren, aakalaing nasagasaan na ang lalaki. Hindi na nga siya makita. Kaya agad lumapit ang gwardya at hinanap ang biktima. Makalipas ang 4 na minuto, nagulat ang lahat nang lumabas ang lalaki mula sa ilalim ng MRT. Buhay na buhay. Wala rin siyang tinamong sugat kahit napailalim sa MRT. Agad siyang dinala sa opisina ng MRT at inimbestigahan. Dito kasi kung i-observe nyo yung ating trucks, wala siyang yung mga graba, di ba? So malalim siya. So pagland niya dun, nakadapa siya at nilampasan lang siya ng tren. Napailalim siya, pero yung mga parte ng katawan niya, hindi bumalagbag o hindi naging pahalang dun sa riles. Mula sa Ortigas Station, sumailalim muna siya sa medical check-up saka diniretso sa headquarters ng Mandaluyong PNP. Sa bag nito nakita ang ilang gamit gaya ng panyo ng itim na Nazareno at ilang rosaryo. Nakita rin ang isang patalim. Inamin niya na tinangka niyang magpakamatay dahil sa problema sa pamilya, pera at trabaho. Mayroon din daw siyang iniinda sa kanyang lalamunan at madalas nahihirapang huminga. Wala na akong magawa kasi may nararamdaman nga ako rito. Hindi ako makahinga. Nahihirapan na ako sa buhay ko. Pero ayon sa pulisya, masusing pag-aaralan kung may problema ang lalaking pasahero sa pag-iisip. Pansamantalang ikukulong siya dahil sa ginawang eksena at pagdadala ng patalim. Sa-subject mo natin siya sa psychological examination para baka ma-determine natin kung talagang wala siya sa tamang pag-iisip. Pinagsisisihan naman daw niya ang tangkang pagpapakamatay. Mabuti na lang at malalim ang espasyo sa mismong riles at doon daw napasiksik ang lalaki ng tumalon sa mismong harapan ng tren. Pero sabi ng pulisya, sakaling mapatunayang matino ang pag-iisip ng biktima, pwede siyang maharap sa patong-patong na kaso gaya ng alarm and scandal at illegal possession of deadly weapon na may parusang pagkakakulong. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Kabilang po sa mga nanganganib ng maubos ang fruit bat, pero sa isang lugar sa Pangasinan tuloy pa rin ang paghuli at pagbenta rito. Nakatutok si Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Nalambat mula sa Malayasan ng paglipad ang 4 na paniking ito. Patagong ibinebenta sa isang barangay sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa mga lalaking nakahuli nito na tumangging humarap sa kamera, 400 piso ang bentahan ng kada 1 kilo ng paniki. Depende pa kung ito'y nalinisan na o hindi. Tinatangkilik umano ito bilang pagkain ng mga residente. Okay lang, parang manok. Ang ilang batang nakausap namin nakatikim na raw ng paniki dahil madalas umanong may patagong ibinebentang paniki sa kanilang barangay. Siyempre pag adobo, natatanggal yung lansa. Ilalaga kasi yun sa sa luya. Fruit bat ang klase ng paniki na malimit hulihin at ibenta para kainin. Ayon sa DENR, kabilang ang fruit bat sa endangered species o mga hayop na nanganganib ng maubos. There is one bundok dyan sa 100 Islands na talagang punong-puno siya ng fruit bat. Kulang lang kami kasi on the monitoring. 6 na buwang pagkakakulong ang parusa sa sinumang mahuling nagbebenta at kumakain ng endangered species na kinabibilangan ng fruit bat. Ang paniki o ang tinatawag na kukulatnit o kulalatnit sa local term, hindi rin ligtas kainin, bunsod ng dala nitong rabies. Siyempre parehas na rin yun kasi kung walang manghuhuli, kung walang magbibili, di ba? Mula dito sa Pangasinan, Jet Arceliana, Nakatutok, 24 Oras. Ang pagbaha sa mga lalawigan ng Surigao del Sur at Agusan del Sur ang kinuna ng ating mga youth scooper. Nakatutok si Josh Villanueva. Mistulang kulay putik na dagat ang National Highway na tinahak ni youth scooper Erwini Heli sa Lianga, Surigao del Sur nitong Lunes. Bunsod ang baha ng ilang araw na masamang panahon. Mula sa Tandag, Surigao del Sur, ligtas naman niyang nahatid ang kapatid sa Davao. Galing din sa Tandag si youth scooper Darwin Atienza, pero hindi na siya tumuloy sa pupuntahan ng datna ng baha sa bayan ng Tago. Makikita sa kanyang larawan na may mga biyaherong sumuong pa rin sa baha. Sa mismong bayan naman ng Tandag, nakuha ni youth scooper Boboy Mojica ang pag-apaw ng isang fish pond nitong linggo. Samantala, first time naman daw makaranas ng ganitong baha ni youth scooper Greg McEwen, isang Amerikanong nakapangasawa ng Pinay.
Makikita sa kanyang mga litrato ang baha sa San Francisco, Agusan del Sur nitong Lunes. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang iyong pangalan at address, at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga U-Scooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-U-Scoop ninyo. Sa pamamagitan ng paglalako ng tinatawag na street newspaper, nabibigyan ng bagong pag-asang makaahon sa buhay ang ilang palaboy. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Si Aling Emily palaboy sa bangketa noon, pero hindi na ngayon sa tulong ng street newspaper na Jeepney. Ang Jeepney Magazine ang kauna-unahang street newspaper hindi lang sa Pilipinas kundi sa mga bansang kabilang sa developing Asia. Kaiba sa mga tabloid at broadsheet, ang pakay ng street newspaper bigyan ng pagkakataong magkaroon ng magandang kabuhayan ang mga palaboy sa lansangan at kumita ng mas malaki. 50% kasi or more ay binibigay sa vendor na nagtitinda ng street paper. So, yun yung konsepto niya. Pag ang mga nagtitinda nito, mga homeless, marginalized, mga street people, mga may hirap, mga galing sa wala. Tanyag ang konsepto ng street newspaper sa Europa, Amerika at Afrika. Ang mga staff nito, panay volunteers, tulad ni Rhea. Siya ang vendor manager ng Jeepney. Sinasanay niya ang mga palaboy sa Cubao upang magkaroon ng kakayahan sa pagtitinda. Ang puhunan ng bawat vendor, ang kanilang mga kwento ng tagumpay mula sa pagpupursige. May 89 na kami na street people or mga homeless na in-interview, trinain. At hindi lang karagdagang kita ang hatid nito sa mga nagtitinda. Kahit papaano raw ay naitataas nito ang kalidad ng kanilang buhay at nagkakaroon sila ng kumpiyansa sa sarili. Binago yung buhay ko dito sa pagtitinda ng magazine. Naging normal ako, nakakasalamuha ko ang mga taong mas mataas ang antas sa akin. Andito ang respeto nila sa iyo kahit nanggaling ka sa bangketa. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balita aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mel Tiangco, Pia Arcangel at Pia Guanyo mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.